Mga kapraps, dito tayo ngayon sa isang property na for sale. Dito po sa bayan ng Magdalena, Laguna. Bali, ito na po ang property. Ito yung boundary, yung may semento na yan. Bakod po yan mga kapraps ng property. Ito po ay isang farm lot na may sukat 4.8 hectares. Ito ay titulado, tapos may mga tanim po ito na mga puno ng niyog, tapos mayroong puno ng mangga. Tapos tingnan natin ang loob ng property kung ano pang mga tanim. Dito sa may bungad ay mayroong mga tanim na puno ng kawayan. Tapos dito, pasok tayo. Kuya, pasok yan lang ng susi. Dito mayroong mga bagong tanim na mga puno ng niyog. Doon may puno ng mangga. Yan, so medyo malawak to mga kapraps. Mayroon din palang mga tanim na saging. Tapos ang lupa ay may mga tanim na Carabao grass. Mayroon tong katabing creek So, tingnan natin yung creek. May creek dito mga kapraps. Na boundary ng property. Ito ay likod lang ng isang subdivision ang location ng property. So, ito yung pinaka-boundary. Ayan, may maliit po na sapa. May mga kapraps sa sapa. So elevated naman po ang lupa mula doon sa sapa. Ibig sabihin mga kapraps, hindi po ito prone sa baha. At ang bayan po ng Magdalena ito ay mataas na lugar, kaya hindi po ito bahain mga kapraps. Ito yung puno ng mangga. Tapos ang daming mga saging dyan sa gilid ng ilog o ng sapa. Dito tayo sa may bandang gitna ng property. So ito po ay 4.8 hectares, kaya medyo malawak to. Dito mayroon ding isang puno ng mangga. Ano bahagi ng caretaker, no? So ang caretaker dito ay nag-aalaga sila ng mga baka. Ito, daming may mga alaga silang baka. Ito yung bahay ng caretaker mga kapraps. So pwede naman po ipasok dito ang sasakyan, ang motor. Pwede rin ipasok ang sasakyan dito sa loob. Sa ngayon po ay papasok dito sa property ay nakikiraan pa lang po tayo. Pero pwede naman pong bumili ng right of way. Kasi nasa likod lang po ito ng isang subdivision. Para makapasok yung sasakyan dito sa mismong loob ng property. Dito mayroon din silang tanim na mga puno ng rambutan. Ayan mga kapraps, may bulaklak na yung rambutan. Hindi ko lang natingnan ang scale kung hanggang kailangan kasi may petsa yun eh. Tapos dito mayroong mga tanim na, mayroon ding tanim na guyabano. Tapos mayroong puno ng santol. May mga bunga ng puno ng santol mga kapraps.
Dito na tayo ngayon sa may bandang gitna ng property. Yan po ang sapa kanina. Yan yung karugtong ng sapa. Tapos dito mga kaprops, nandyan ang subdivision. So pwedeng dyan bumili ng right of way para makapasok ang sasakyan. Tapos meron pa namang ibang option na pwedeng maging right of way papasok dito. Mayroong part na medyo masukal pa. So dito. Sa mga naghahanap ng property po, itong property na ito ay pwedeng gawing subdivision mga kaprops. So murang-mura lang po ang benta nito. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng gustong gawing investment, napakaganda nito mga kaprops para sa investment po ninyo. Pag ginawa nyo itong subdivision, ang kagandahan nito, mayroon siyang sapa nga po sa gilid. So pwede nyo po iyang i-develop pa. Pag ginawa nyo itong subdivision mga kaprops, subdivide nyo, mas mataas po ang presyo nun. Kasi ikakat-kat nyo po ito ng maliliit. Tapos iba na po ang presyohan syempre. Ikutin natin. Malawak-lawak kasi itong ikutan natin. Ayun ang mga baka. Pwede ditong backyard piggery mga kaprops. Yan dito sa bandang gilid naman, sa kabila, meron ding mga tanim na kawayan yan. So sundan natin itong mga baka kung saan pupunta. So yun, ideal talaga to sa subdivision mga kaprops. Ang distansya dito sa town proper ay nasa 10 minutes travel time lang. Tapos malapit lang din po ito sa Santa Cruz. Kasi ang Magdalena, katabi ng Pagsanhan. Ang Pagsanhan at Santa Cruz, magkatabi lang din po yan. Yan dito, ang ganda sa part na ito mga kaprops. Oh. Ang ganda, mayroon pang kubo dito na maliit. Yan, mayroon pang mga puno doon na tanim. Kasi ito may santol sila, tapos may niyog din. So malawak pa yung bakante ng lupa na to. Maaari pa kayo magtanim dito ng mga gusto nyo pang itanim mga kaprops. Ito yung puno ng santol, may mga bunga na rin. May duyan pa dito. Pwede kang mag-relax dito mga kaprops. So may duyan ka. Yan, duyan. Ganda ng tanawin dito. Meron ng source ng tubig, puso. Tapos ang kuryente naman, may malapit na din po ito na source ng kuryente, or may malapit na access ng kuryente, may malapit na poste dito. Pat ko lang ang camera mga kaprops ha. Meron kayo ditong mountain view. So ayan po ang bundok mga kaprops. Ang ganda tingnan ng bundok ko. Natatakpan lang siya ng ulap, pero mataas yan pag ganyan yan. Mataas yan. Tanaw na tanaw yan dito sa property. Ganda ng view dito. So tapos meron kang duyan dyan. Ganda. May tambayan ka pa dyan. Tapos meron kang mga alagang mga baka. Tapos meron kayong maliit na sapa, creek dito sa may bandang gilid. Puntahan natin. Yan, may mga kawayan. Mga kawayan.
Ganda rito, may mga ang lupa oh. Talagang Carabao grass na siya. Oh. May lilim pa ng puno. Yan, nagpapalilim yung mga baka. Ganda mga kaprops, nakatingin sa akin ng mga baka. So sa mga sumusubaybay po lagi sa aking channel, maraming salamat po sa inyong suporta. So huwag kayong magsawa kasi marami po akong mga properties na pupuntahan pa na ipapakita sa inyo. At kung magkagusto kayo sa property, yan, magkakaroon kayo ng bibilhin ng mga kaprops, pwede nyo nang bilhin. At sa pamamagitan po ng channel ko, nakakatulong po ako sa inyo para makahanap kayo ng investment po ninyo. Dito na tayo ngayon sa may bandang dulo ng property mga kaprops. Titingnan natin dito ang karugtong ng creek kanina. Hindi siya ganoon kadaming mga puno talaga. Murang-mura lang ang benta mga kaprops. Ayos na talaga to sa investment. So ito yung creek mga kaprops. Oh. Yan. Ito yung karugtong na creek. So, maraming mga puno din siya. Maganda mga kaprops ang property. Pwedeng gawing pastulan ninyo ng baka kasi meron na siyang meron siyang mga source ng tubig may pwedeng inuman yung baka. Ito may papaya pa, kuhanin natin itong isang papaya, hinog na, sayang, hinog na yan mga kaprops. Papaya, ayun ang may-ari ng baka oh. Ayun ang mayari ng baka, yung naglalakad, nakaitim. Ito sa gilid-gilid ng property, may mga tanim naman siya, mga pailan-ilan na puno. Ulitin ko lang po, ang sukat nito ay 4.8 hectares sa Magdalena, Laguna. Ito ay titulado. Pansamantala ay makikiraan muna tayo, pero pwede naman pong ipasok ang sasakyan ninyo. Pwede rin naman pong bumili ng right of way para makapasok ang inyong sasakyan dito sa mismong property. At murang-mura lang po ang benta. Meron pala ditong suha mga kaprops. Ayun, puno ng suha. May mga bunga na rin. Tapos dito tanaw na tanaw ang creek. Ito yung pinaka-boundary, yung creek. Yan mga kaprops. Kaya pag nag-alaga kayo ng ng mga baka, kalabaw, ayan, mayroon silang maiinuman. Pwede silang magpalamig dyan sa creek. Pwede niyo din itong i-develop ang creek na to. Tumabulay ko ng ulan. Yan yung 2.6. Kabila niya kapsada na. So ibang proper na mo yan dyan. 2.6. Binibenta rin naman yan. Yun ba yung may may Chico. Tapos may bupalo. May bupalo malaki. Yan. Ito may mga may mga suha. May mga bunga na rin ng suha. So dito tayo ngayon sa pinakadulo ng property mga kaprops. Kung sakaling interested kayo, kasi murang-mura lang ito, kontakin nyo lang po kami sa mga contact details para mapag-usapan po at makipag-usap kayo sa may-ari kung paano po ang right of way nito. So
Ayos dito mga kaprops. Ang palibot niya may mga tanim na kawayan. Ayan ang mga kawayan oh. Okay mga kaprops, balik na tayo doon sa harap. Oo. Yun mga pastulan ng baka no. Ano to, sa caretaker lang to? May sa may-ari? Sa caretaker na yan. Oh, ang daming baka no. Daming baka. Naamot niya ako siya, bibili ako. Magkano daw? Hindi rin bibenta. Ay, hindi binibenta. Kaparami ka siya. Oo, sarap. Ang ganda nitong gawing pastulan. Dito pera yun, dito to eh. Ganun talaga. Pag maraming pera, di pa nagbebenta. Grabe nga oh, dami mo nansok na halaw. Oo. Nagpunta dito yung iba, yung maliliit. Bata ko eh. Hanggang doon pa yung stroke na yun. Sarap nito sa ano, bulalo. Bulalong baka. Ito, pwede na itong lechonin oh. Baka ko eh, lalaki, laki ng balugbog eh. Ganda dito no sa ano, pwestong ito. May duyan ka pa doon. Tubig pa eh. Oo. Matik yung, ano yung tubig. Ayan oh, yan. Laga na yun. Paganahin mo ako kuya para mapakita natin sa ano. Ang lambot pang... Ayan, paganahin natin yung tubig. So mabilis na naman po ang ano, ang magiging daanan nyo, makabili kayo dito. Nagbebenta naman po yung katabing property. Barako yun. Yung mga viewers po ngayon na ganitong property ang hinahanap ninyo. Yan, ano pang hinihintay nyo mga kaprops? Bisitahin na agad dito. Ayun, natatanaw na natin ang bundok oh. So mga kaprops, wala pa kasi akong drone kaya di pa ako makapag drone. Marami kasing mga nagsasuggest na mag-invest daw ako ng drone hindi po kasi maiwasan ng mga gastusin kaya di agad makabili-bili. Ayun ang tubig testing no. Ay ganun lang siya. Palagyan ito ng makina lang. Oo. Oh, ang galing oh. Ano lang? Tatalinaw. Ayun pa yung tubig niya. Yan, ito yung source ng tubig. Ang bilis lang pa ano niya. Lalagyan mo lang siya ng ano. Pambelt ng makina. So ayan ang ating aktor, yun yung nagte-testing ng ano. Ay, linaw niya oh. So meron ka ditong duyan. Kuya Chris, magduyan ka nga doon. Para ano. Pag gusto ko magpahinga, Napagod ka dito sa magpaano ng source ng tubig na to, yung puso. Pwede kang magduyan-duyan muna doon, ayun. Duyan-duyan muna sa Kuya Chris. O di ba? Meron kang overlooking mountain views. Ayun oh. So pa relax lang. Sarap buhay. Buhay naming mga ahente. Oh, ayun may santol ka pa sa taas. Tapos ang kagandahan po mga kaprops, kapag may mga bunga, pwede kaming humingi sa may-ari. Kaya nakaka-enjoy din naman ang pag-aahente. Kahit pa paano. Kaya kung kayo po yung magti-tripping, so bigyan niyo lang kami ng ano, ng panggasolina. para naman may panggasolina kami pauwi sa amin. Ayun mga kaprops, yung bundok, ayan matatanaw na oh. Medyo nawawala na yung mga ulap. Ayan oh. Yan na natin. Zoom, ayan. So, medyo nawawala na yung mga ulap. Kaya nakikita na, tanaw na natin yung bundok.
Maganda mga kaprops. Investment talagang the best dito. Sa subdivision, ang laki ng kikitain nyo dito kapag sinubdivide nyo ito. Yung Carabao grass yan, no? So dito pwede kang magtayo ng rest house mo dito. Nakaka-relax dito. Tapos doon ang creek sa gilid. Mga 100 meters lang eh. Karsada na yun eh. Kabrangan. 100 meters lang. Ang malapit lang. So 100 meters lang mga kaprops. Kalsada na, highway na. So ano lang tayo, magbili tayo ng right of way kapag nabili nyo itong property. Mura lang po, no? 100 meters lang, kunti lang po ang babayaran nyo dun. So ito ang ganda ng ano. Ang kapal lang ng ulap na yun, no? Pag nawala yung ulap na yan, ganda nito. Dito yung Mount Banawe. Makakita yan. Okay mga kaprops, sana nagustuhan nyo ang property na ino-offer ko sa inyo ngayon. Para po sa bago pa lang sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po, lagi tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat mga kaprops.